Magandang umaga po sa inyong lahat. Linggo na naman pong muli. Samahan niyo po ako ng mga ilang minuto upang tayo ay magnilay at baka sakali ay mayroon po tayong matutunan sa ating ebanghelyo na maaari nating gamitin at isabuhay. Ang ebanghelyo po natin ngayon, sa ikanlimang linggo ng karaniwang panahon, ay tumatalakay sa talinhaga na ibinigay ni Jesus sa mga nakikinig sa kanya ng mga panahon na yon, ang talinhaga ng manghahasik. Kung mapapansin niyo po, ay binanggit ni Jesus ang taong ito na mga hasik na nagasik ng kanyang mga binhi sa iba't ibang uri at klase ng lupa. At ang iba ay tumubo, subalit sa mga batuhan uh, lumaga kung kaya naipit hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay ibinato sa o kaya napunta sa lupa na hindi mabunga o sa lupa na hindi talaga mayaman sa sustansya kung kaya tumubo man subalit ito rin ay madaling namatay. At ang iba naman ay maaring na, na, naibato o napunta sa maraming mga tinatawag na hindi hindi maayos at hindi patag, ika nga ang bungkal ng lupa at hindi nadidiligan at hindi naaarawan kung kaya't namatay din. At meron din mga binhi na napunta dun sa malusog, sa maganda at buhay na lupa kung kaya ito ay nagbunga at yumabong. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang ebanghelyo natin ay ah, tumutukoy din sa uri ng ating pagtugon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga salita na kanyang ibinibigay sa atin sa turo at aral ng simbahan at sa ebanghelyo na ating tinatanggap araw-araw at bawat linggo sa tuwing tayo ay magsisimba. Hindi kagad-agad natin pwedeng sabihin na kapag tayo ay nabinyagan at nabautismuhan ay tayo ay tunay na ngang matatawag na alagad ng Diyos. Sapagkat ang binabanggit ng ating Panginoon, ang tunay na naglilingkod at ang tunay na sasabihin natin kanyang mga alagad ay yung tumutugon at yumayabong lumalago ang naipunlang binhi ng pananampalataya sa puso at pagkatao sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya po tayong lahat bilang mananampalataya, hindi sapat ang tayo ay mabautismuhan, hindi sapat na masabi natin na tayo ay kilala ng Diyos, tayo ay nakakakilala sa Panginoon, subalit hindi naman natin to isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapakita at paggawa ng kabutihan sa kapwa, nababaliwala rin po yung ating pananampalataya at nababaliwala ang ating aral, ang mga turo at aral na ating natututunan sa Ebanghelyo. Dahil ang bawat salita ng Diyos ay dapat lumalago, yumayabong sa ating buhay pananampalataya, sa ating pagkatao. Hindi naman natin kinakailangan na maintindihan at malaman ang lahat-lahat. Ano po, o kaya naman yung sobrang lalim ng mga paliwanag. Maganda yon kung natututunan natin, pero hindi natin kinakailangang magkaroon muna ng pagiging bihasa sa lahat ng turo at aral ng ating Panginoon para masabi natin na tayo ay talagang gumagawa at tayo talaga ay lumalago sa Diyos. Aanhin din natin ang lahat ng ito kung hindi naman ito ay nanggagaling sa puso natin at naibabahagi natin sa iba. Kaya po, ang paanyaya po ng Panginoon sa atin sa linggong ito, tayo ay nakakatanggap ng banal na salita ng Diyos araw-araw, uling-linggo. Halimbawa, meron tayong mga Bible sharing, meron tayong mga padasal, o meron tayong mga bahaginan sa simbahan, at tayo rin ay nagsisimba. Hindi dapat ito nagtatapos doon sa pakikinig o pagkakaintindi. Sa halip ito ay dapat natin payabungin o dapat itong lumago sa ating buhay pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa paggawa ng kabutihan sa kapwa.
Lagi niyo pong tatandaan at lagi nating tatandaan, hindi kinakailangan napakalaking mga bagay ang ating gagawin upang masabi natin na tayo ay karapat-dapat na makarating sa kaharian ng langit. Minsan po ang tunay na pagmamahal at ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Pero pag ito ay lagi nating pinagsasama-sama at lagi natin itong ginagawa araw-araw, yan din ay dumadami at naiipon. At yan ay hindi kailanman nalilingid sa ating Panginoon. Hindi yan kaila sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Nakikita at nararamdaman niya sa mga bagay na ating ginagawa sa ating kapwa. Kaya po yung ating tanggapin at ang ating pagtibayin ay yung paanyaya ng Diyos na yumabong yung buhay pananampalataya natin. Kasi hindi yan pagka nakita natin, narinig natin, nabasa natin, tapos na, kilala ko na ang Diyos, okay na ako doon. Hindi po. Kilala ko nga ang Diyos, pero kung di ako kumikilos at hindi ako gumagawa, hindi ako nagbabahagi sa iba, ito ay nababaliwala. Kaya po sana tayo ay matulad doon sa binhi na napunta doon sa malusog at mayamang lupa na punong-puno ng pataba, nadidiligan araw-araw, natutubigan araw-araw at nasisinagan ng haring araw upang ito ay maging mas malusog at patuloy na yumabong unti-unti at mas marami ang makatanggap kapag ito ay lumaki na at namumunga na. Ganon din sa ating buhay po, mga minamahal kong mga kapatid. Ang buhay pananampalataya na meron tayo ay itinatanim at nagtatanim ang Diyos ng binhi sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa pakikinig ng ating pakikinig sa mga kaparian o sa mga taong nangangaral ng salita ng Diyos, sa ating pagsisimba, sa pagtanggap ng sakramento. Ito dapat ay maging buhay na buhay sa bawat isa sa atin. Sa pagtulong sa kapwa, sa pagbahagi ng ating sarili sa iba, kahit man ito ay maliit, hindi naman dapat pwede nating sabihin hindi laging araw-araw sapagkat meron din tayong mga pamilya o mahal sa buhay na dapat natin pagtuunan ng pansin. Subalit kung ang bawat bagay na ginagawa natin, kinikilala natin at tinatanggap natin na ito ay pinahihintulutan ng Diyos at kaloob ng Diyos upang tayo ay makapakinig at maibahagi sa iba, hindi natin namamalayan, lumalago ang buhay pananampalataya nating lahat. Yan po sana ang dapat nating tignan. Lagi natin iisipin na hindi dapat maging sukatan ang husay, ang galing, ang talino, ang dami ng mga material na yaman para masabi na tayo ay karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Hindi po. Ang tunay na karapat-dapat sa paghahari ng Panginoon ay yaong nagsasabuhay, yaong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa anumang bagay na kanyang makakayanan at patuloy na yumayabong, patuloy na lumalago. Sa gitna ng ating pagiging makasalanan ay nagsusumikap tayong baguhin ang ating sarili, nagsusumikap tayong maipanuto ang ating buhay Kristiyano at ito ay makita ng iba upang sila ay makapakinig at sila rin ay makadama kung paanong kumilos ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay na siyang nagpapalago at nagpapalalim ng ating buhay pananampalataya. Kaya po sana pilitin po natin na tayo ay maging matabang lupa, na tayo ay maging katulad ng mga lupa na may pataba, na malusog, isang lupa na naaarawan at nadidiligan ng tubig araw-araw upang ang binhi na ipinupunla ng Diyos sa ating puso, sa ating binhi ng pananampalataya na ipinunla ng Diyos sa ating puso. Maari hindi ganong kabilis pero unti-unti naroon ang paglago, naroon ang pagyabong, naroon ang unti-unting pagtindig sa sariling mga ugat nito at mamumunga pagdating ng tamang panahon
o kung saan ang iba ay makakarinig, makatatanggap ng buhay, bunga ng ating pananalig, ng buhay, bunga ng ating kabutihan sa iba dahil tayo ay tunay na lumalago at yumayabong sa ating Panginoon. Sana po ito ay maging baon natin sa susunod na linggong ito, no? Baon natin sa araw-araw. Huwag niyo pong laging iisipin na wala akong pera, wala akong kakayanan. Minsan, ang pagtawag ng Diyos sa atin, pagpapalago ng ating buhay pananampalataya sa simpleng bagay na ating nagagawa sa ating kapwa. Hindi natin kinakailangan ng material. Minsan yung presensya lang natin, yung pagtulong natin sa maliliit na bagay, hindi natin na nakikita at napapansin, iyon ang ginugusto at ninanais ng Diyos sa atin. Yung bang gumagawa tayo ng maraming bagay, di natin napapansin pero hindi nakaliligtas sa paningin ng Diyos. At yun ang dapat natin pagsikapang gawin araw-araw. Hindi man tayo mayaman, wala man tayong kakayanan sa maraming bagay, pero ang puso natin ay handang tumulong sa kapwa sa anumang ating magagawa. At kahit hindi tayo magsalita sa kanila, kapag tayo ay tumutulong at gumagawa sa ating kapwa o sa ating mga mahal sa buhay, ang binhi na pinupunla ang binhi na ipinunla ng Diyos sa atin, hindi natin namamalayan ay unti-unting umuusbong, yumayabong sapagkat may mga taong nakakakita na tayo ay nagiging halimbawa ng Panginoon sa iba. Sana po mga minamahal na mga kaibigan, patuloy tayong gumawa ng mabuti. Patuloy tayong magsikap. Patuloy tayong magpatawad. Patuloy tayong umunawa. Dahil ang tunay na pagkilos ng Diyos ay hindi lang dapat nating tignan sa dami ng material o panlabas na anyo. Kadalasan, mas tinitingnan ng Diyos at mas pinahalagahan ng Panginoon ang lalim ng ating ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pagtulong natin at pagbabahagi ng ating sarili sa ating kapwa. Pagpalain po tayong lahat. Mga minamahal ko mga kaibigan, kung di pa po kayo nakakapag-subscribe at kung sakaling dumaan ito sa pag ah, sa search ninyo sa YouTube, nakapakinig kayo ng kaunti. Kung gusto niyo pong magkaroon pa ng ah, mas maraming ugnayan at ako ay maging bahagi sa ating buhay pananampalataya sa inyong araw-araw na pamumuhay, mangyari lamang po na mag-subscribe at paki-press lamang po yung like button at mag-subscribe po tayo para mas lalo po tayong magkasama-sama sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat.